mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nakakagalak po no, na makita po namin kayo ngayong umaga. Hallelujah! Are we blessed? Amen? Hallelujah! Are we victorious? Amen! Hallelujah! No? Tunay nga po na talagang totoo na sa mga buhay natin na tayo ay tagumpay na. Hallelujah! Hindi po dahil sinasabi natin, kundi ito ay totoo na dahil ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. So share ko lamang po no na nung nakaraang weekend, nung Friday, Saturday, we had our CFSM Music Team Fellowship, no, kung saan no na talakay po namin no kung paano po nabago ang understanding namin no sa Panginoon at kung sino na tayo sa Panginoon, kung paano na bago, paano kami noon, no? Kumpara ngayon, no, na patuloy na binabago ng salita ng Panginoon ang ating pag-iisip. Amen. So tunay nga, amen, na ngayon, no, talagang dahil sa pakikinig, no, patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon, na patuloy na pag-aaral sa salita ng Panginoon, ay talagang walang duda no, na binabago ng Panginoon ang ating kaisipan. At alam ko ngayon, mas kilala na natin no, kung sino tayo kay Kristo. Hallelujah. Sino na po tayo ngayon kay Kristo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. At bilang anak niya, mahal niya tayo, pinagpala niya tayo, pinatawad niya tayo. Amen. Everything, no? Every good things, hallelujah, ay ibinigay na po sa atin. Tayo'y tagumpay na, tayo'y malaya na sa kasalanan, amen? Tayo ay malaya na sa kahirapan, hallelujah. At alam ko po, ang bawat isa na naririto ngayon, no? Ito na po ang nararanasan nila sa bawat buhay nila. At alam ko, no, meron nga din pong nag-share, no, isa sa mga pioneer na mas na-enjoy na niya ngayon ang relasyon niya sa buhay niya sa Panginoon. Amen. And indeed, amen, we can enjoy life in Christ. Hallelujah. Tunay nga na masasabi po natin, no, na mas masaya, no, ang kasama si Kristo sa buhay natin. Amen. Tunay nga na makakapamuhay po tayong malaya. Amen. Dahil sa mga katotohanan ito. Hallelujah. Tunay nga na yung na-share po last Sunday, no, na madalas nadideceive tayo ng sarili nating emosyon. Amen. So, yes, meron po tayong emotions, but let us always remind ourselves of the truth. Amen. Yung katotohanan, no, na hindi ka kulang sa Panginoon. Yung katotohanan na ikaw ay importante sa Panginoon, na ikaw ay mahalaga sa Panginoon, na ikaw ay mahal ng Panginoon, na ikaw ay hindi lang nandyan na walang silbi. Hindi po totoo yun. Amen. Dahil ang katotohanan, kapampangan, dahil ang katotohanan po ay pantay-pantay po tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Kung paanong ako po na with confidence naririto ako, kayang-kaya nyo din po yun. Bakit? Dahil si Kristo po ang kumpiyansa natin. Sabi nga po ng GE leader namin, no? We are standing here in front of you, no? Hindi dahil magaling kami, hindi dahil marunong kami kumanta, no? Kundi dahil kay Kristo lamang. By His grace alone. Hallelujah. So, ang kumpiyansa po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Na tayo ay nakakapag-share, nakakapag-lead dahil tayo po ay matuwid na sa Kanyang harapan. Dahil lamang po kanino? Kay Kristo. Hallelujah. At alam ko si Kristo ay nasa bawat puso na natin. Amen. Kaya talagang wala na po tayong pwedeng maging dahilan para hindi magpuri sa Kanya, para hindi magpasalamat sa Kanya, para hindi i-enjoy yung ginawa na niya po lahat-lahat para sa atin. At isa na po yun, no? Yung tayo po ay pinatawad na. Hallelujah. Napakaganda po nung phrase last Sunday na sinabi po ni Ninong Francis na once forgiven, always forgiven. Amen. Kaya ano man po yung nagawa natin kanina, no? The truth is, you are already forgiven. And syempre, lagi pong sinasabi, nire-remind that grace is not the license to continue with sin. Amen? Alam ko, aware na po tayo doon. Kundi, no, tayo, sabi nga po ng punong pastor natin last Friday, nung fellowship, tayo po ay matuwid na
kaya gumagawa tayo ng matuwid at doon po tayo nagpapatuloy. Amen? Hindi to beg for forgiveness. No, we are already forgiven. Hallelujah. We don't need to beg anything from God because He freely given everything for us. Hallelujah. Kaya talagang naniniwala ako, bawat puso natin ay puno ng pasasalamat lamang at papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. So, this morning, let's all stand. Hallelujah. And give the best praise and worship to our Lord. Oh, you deserve it. No other name, Jesus. You are our only King. Hallelujah. If you know the song, sing with me. Oh, this is our God, and He loves us. He saves us. Hallelujah. Remember those walls that we could sin and shame. There were like reasons that we couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are rubble now. Remember those giants we called dead and grave. There were like mountains that stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took my breath away. Faith so weak that we could barely pray. But we heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Shout His name. Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus.
From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah, praise you, Lord, for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, church, raise your voice, raise your hands to God. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. yes you are, yes you are, yes you are. So good, yeah. Yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing that again. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, receive his goodness. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah, praise the Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos. Indeed, you are good, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Church, today is about us, isn't about you, but it's all about Jesus. It's all about what He did on the cross.
demonstrated His love for all of us. And because of that sacrifice, we are now righteous. We are free indeed. We are victorious. We are healed. We are loved. We are blameless. Hallelujah. We have now a new identity. At yun ay tayo, anak ng Diyos. Hallelujah. Let us all unleash the power that is within us. Let us speak Jesus over our family, over our situation right now, over our children, over our finances, over our job. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, let us utter praises. Let us unleash the power that is in us. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Come on, church. Taas mo ang kamay mo. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang ating Diyos. He deserves it. He deserves all the praises right now. Hallelujah. Thank you for your grace, O God. Sing a praise to you. We will sing a praise to you, God. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon its frame. Come on, church, let's all sing. Joy did you see beyond the grave? Love found my soul worth dying for. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to if heaven now owns that vacant tomb, how great is your love? How great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell arose. The promise, Jesus, the promise that rolled back death and its toll. Freedom is worth the life you raise. No, where is my sin? Where is my shame? Oh Jesus, love paid it all to have my heart. How wonderful,
cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. The wonder of your grace. I'm a soul will sing your praise. The wonder of your grace. From death to life, sing your praise. Jesus, come on, church. Freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's arms, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. Come on, church. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. The wonderful, come on, church. Lift your voice to God. Savior's cause, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to Bakit narito kami ngayon? Because we have a life. We are enjoying the life now because of you, Jesus. Kaya kami may buhay na ganap at kasiyasiya dahil sa inyo, God. Wala po kaming ginawa. Wala po kaming ibinigay, Panginoon. But you gave it all for us. Hallelujah! Come on, church! Can we sing the chorus one more time? Come on, church, let's sing the chorus one more time. How wonderful. How wonderful. How glorious. My Savior.
Identity's pain, from death to life, and grace to grace. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ang aming pong walang sawang pagpunta, pakikipag-fellowship sa lugar na ito, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming paraan ng pagpapahayag ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Lord, sa iyo pong dakilang pag-ibig. Salamat po sa iyong masaganang biyaya na ito po, O Diyos, ang nagbubukas ng aming puso at kaisipan upang lalo ka pa naming makilala, lalo pa kami maging excited na makinig, mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat alam po namin, O Diyos, ito po ang dahilan kung bakit ang buhay namin ay nagbago, kung bakit nasasabi namin that we are victorious. Salamat po, O Lord, sa mga kapahayagan mo sa amin po mga buhay. Na ito po, O Lord, ay masaganang biyaya na tinatanggap po namin sa amin po mga buhay. Dahil dito po namin natagpuan ang tunay na kahulugan ng aming buhay. Dito po namin natagpuan ang aming identity sa iyo, Panginoon. Na kahit sino man ang aming kakaharapin, Panginoon, mayroon po kaming confidence to declare na ang aming Diyos ay Diyos na mabuti, na ang aming Diyos ay Diyos na tapat, na ang aming Diyos kailanman hindi kami pababayaan. Kaya nga po, O Lord, buong puso ang aming pasasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa amin po mga buhay. At alam po namin, O Lord, marami pa mga bagay na masasaksihan po namin sa mundong ito habang lumalalim ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Kaya, O Lord, walang dahilan para tumigil kami, Panginoon. Walang hadlang para hindi ka namin kilalanin sa amin pong mga buhay. Ang mga problema sa mundong ito, O Lord, compared sa iyong kabutihan, walang-wala ang mga bagay nito, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, patuloy po ang aming mga puso ay binubuksan namin sa umagang ito, O Lord, upang sa ganon, lalong mag-sink in sa amin ang mga kapahayagan mo sa umagang ito, Panginoon. Na alam po namin, O Diyos, ang bawat isa na makikinig sa umagang ito ay makikinabang at masasabing tunay na napakabuti ng aming Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Hallelujah.
Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob ngayong umagang ito, meron lamang po mga ilang paalala. Okay po. Una po, pagkatapos po ng ating gawain, tuwing linggo, amin pong ina-encourage yung bawat isa na makiisa po sa pag-aayos po ng mga inupuan natin. Okay po. Lalo na po yung mga kalalakihan. Sige po, yung mga kalalakihan po, i-flex nyo po yung mga muscles nyo. Ayan, ayan. Okay? So, tumulong po tayo para po nang sa ganun mas maging magaan at madali at mabilis po yung ating pag-aayos ng upuan pagkatapos po ng gawain. Pangalawa po mahalagang anunsyo, ngayong umaga pong ito, kung napansin nyo po, meron po tayong karatula doon sa ating daan na dati tuwing linggo ay nakakapag-park tayo. Nice din po natin maging pagpapala sa komunidad kung saan po tayo nabibilang. So upang hindi po tayo maging cause ng traffic or traffic jam tuwing umaga kasi hindi naman po natin kontrolado yung tuwing umaga na may mga dadaan, maaring truck or worst comes to worst, emergency. Tapos magiging hadlang po tayo upang mapabilis po yung daloy ng trapiko dito po sa palabas sa ating daan. Tayo po ay pagpapala sa komunidad. So, ina-encourage po namin yung bawat isa na wag na pong mag-park doon sa side po nung daan na yon. Okay po, i-clear po natin yung road. At least man lang po, from the gate up to the first speed bump or yung humps, going to the main road, para po na sa ganun, clear po yung magiging daan po. Tapos po, pwede po tayo mag-park dito po sa may Manggera and then sa may PTT. Okay po. Kung magpa-park man po doon sa may PTT sa side, yun lamang pong area na parang free parking nila, yung may lubid. Pero as much as possible po, i-clear po natin yung daan. Okay po ba yun? Ayan. Sige po. Maraming salamat. And most importantly po, yung ating pong giving ng ating Agape monthly pledges ay every third Sunday of the month po. Ayan po. Okay po. So that would be next week po ba? Next Sunday. So ihanda po natin yung ating mga pledges next Sunday. And ayan, Bloom in Faith. Okay, sa June 27 po, yan po ay fellowship po ng CFSM Youth Ministry na may theme po na Rooted in Him, Growing Strong in Faith. Ayan po. Ang tema po ay floral, bulaklakin. Okay? And then, 3 p.m. po sa Arlene's Resort Event Hall, dito po sa Kutud, Tangle Road, Bagong Sila. Amen. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo sa bawat isa po sa amin. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng kakayahan upang kami, Panginoon, ay maging malakas, Panginoon, sa paggawa. Kami, Panginoon, ay makaranas ng iyong mga biyaya sa buhay namin. Maraming salamat po. At itong araw na to, Panginoon, tunay nga po na karapat dapat kang purihin sa pamamagitan ng aming mga pagkakaloob. This act of our giving is an act of our praise and worship and thanksgiving to your goodness, to your faithfulness, and to your unconditional love. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. And from generation to generation. Ayan, muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So this morning po, meron po tayong mga bagong dalo. Kapag po tinawag yung pangalan natin, maaari po tayong tumayo para masinag po namin kayo.
So let us all welcome Sister Esther Kabanting. Nasaan po siya? Ayun. Welcome po. Invited by, so she's from Sabang Maysak po, invited by Sister Mercy Maglake. And next po si Brother Raymond Laksamana. Nasaan po siya? Brother Raymond Laksamana. Wala po siyang nakalagay kung sino nag-invite. Welcome po. Ano siya? Kami po ay nagagalak na narito po kayo ngayon, no, sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo and let us welcome each other. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, tagumpay, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kitang-kita ang kagalakan sa mukha ng ating mga kapatid sa Panginoon. Okay. Yan. So narito pa rin po tayo sa ating 2026 theme, Reigning in Life. Ayan, paghahari sa buhay. So, nandito po tayo sa quarter 2, no? Malapit na tayo sa quarter 3. Ayan, pagpasok po ng July, nasa quarter 3 na po tayo ng taong 2026. At para sa quarter 3, still we are in the reigning in freedom, no? Kalayaan. At sa umaga pong ito, no, kasi bawat salita ng Diyos, no, bawat katuruan ng ating Panginoon, tunay na nagpapalalim sa ating pananampalataya, nagpapalakas ng ating pananampalataya. At yun ang dahilan kung bakit nakakapaghari tayo sa buhay. At sa umaga pong ito, no, ang focus po natin ay ang reigning in freedom, the power of forgiveness. Marami sa mga tao ang iba't iba ang kanilang pamantayan pagdating po sa forgiveness o pagpapatawad. Mayroon na conditional, patatawarin kita, pero, meron siyang pero, meron siyang kondisyon. Kapag hindi mo na inulit yan. Meron naman,
bagya na kamo, minsan na mo. Big sabihin, counting, no? Binibilang niya yung kasalanan. So doon nababase kung patatawarin niya. Pag dumami yung kasalanan, ay di na niya kayang magpatawad. Meron akong kakilala, no? Ang sabi niya, magpantay man ng paa ko, sabi niya, o yung paa niya. Di ko pa rin siya patatawarin. Nangyari nga yun, no? Kami mismo na nakasaksi ay nalungkot sapagkat hindi niya nagawang patawarin yung tao hanggang siya ay namatay. So iba't iba po ang pamantayan pagdating sa pagpapatawad. Iba-iba din kung paano nila ito ginagawa. Pero ano nga po ba ang kalooban ng Panginoon, no, para sa bagay na ito? Ang kalayaan kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagiging malaya mula sa kasalanan. Not only freedom, no, from sin, no? Kundi pati na rin ang paghahari sa buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad. So, napakahalaga po nun. Ang pagpapatawad ay isa daw susi, no? Isa itong susi na magbubukas sa tunay na kalayaan or freedom, no? Na nagbibigay upang tayo ay makapamuhay ng walang tinatawag na burden or pasanin sa buhay, no? Walang kapaitan o yung tinatawag na bitterness. So, minsan nga may tao, ang bitter mo naman, no? May mga taong bitter, no? Pero syempre, sa ating mga mananampalataya, no, iba, no, ang kahulugan ng pagpapatawad sa atin. Iba na rin kung paano tayo nagpapatawad. At sa umagang ito, mas malalim na katuruan ang ibibigay ng ating Panginoon sa atin patungkol sa pagpapatawad. Sapagkat ito ay susi upang makalaya tayo sa kalungkutan, sa kapaitan sa buhay, no? At higit sa lahat, tayo ay makapaghari sa buhay ng may kalayaan. Okay? So, itinuturo sa atin ni Jesus na ang pagpapatawad ay hindi isang pagpipilian. It's not a choice. No? Hindi daw choice ang pagpapatawad. No? At hindi lamang ito choice. No? Ito ay kinakailangan para sa pagnanais nating lumakad, no, sa kanyang kaharian. No? Tayo ay lumakad sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang Old Covenant perspective ng pagpapatawad? No? Ano ba yung Old Covenant na perspektibo ng pagpapatawad? Forgiveness under the Old Covenant was conditional, tied directly to God's response. No? So, tingnan po natin sa Matthew 6:14 to 15. Tingnan po natin. Ang sabi dyan, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Jesus emphasizes that if we forgive others, our Heavenly Father will forgive us. If we refuse, forgiveness is withheld. Binibigyan din ni Jesus, no, na kung patatawarin natin ang iba, patatawarin din tayo ng ating Ama sa langit. Ngunit kung tatanggi ang pagpapatawad ay ipagkakait sa atin. So ano po ba yan? Conditional. No? Kung tayo ay magpapatawad, patatawarin tayo. Kung di tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. Tingnan din po natin yung Mark 11:25 to 26.
Yan. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patatawarin din ng inyong amang nasa langit. Forgiveness is tied to prayer. When we stand praying, we must forgive so that our prayers are not hindered. Sabi niya. This shows the seriousness of forgiveness under the old covenant. It was conditional and directly to God's response. Ano po ba ang sinasabi sa parable of the unforgiving servant? Ayan, yung pong parable to. Alam ko, nabasa na po natin ito, no? Matthew 18:21 to 35. Medyo mahaba po ito, pero bilisan natin. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang suriin ang mga ulat, dinala sa kanya ang isang may utang na milyon-milyong salapi. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang tauhan sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang utang at pinalaya. Ngunit pagkaalis doon ay nasalubong niya ang isang may utang sa kanya na ilang daang salapi. Comparing sa utang niya na milyon-milyon, ito naman yung taong may utang sa kanya ng daan-daang salapi. Sinunggaban niya ito sa lieg at sinabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ang kanyang kapwa-tauhan at nagmakaawa. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ipinakulong niya ang kanyang kapwa-tauhan hanggang sa ito'y makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pupunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ibinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid, okay? Ang inyong kapatid, no? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ayan. Ano po ang tinanong ni Pedro kanina, no? How many times, sabi niya, kung patatawarin ang aking, ang nagkasala sa akin? Ano po ang sagot ni Jesus? Hindi lang 7, di ba? 7 beses po ba? Sabi niya. Ang sabi niya, 7 times 7. No? So, ibig sabihin, ito po ay nagsisignify o nagsisimbolize ng maraming beses. Limitless. Ibig sabihin, no limitation ang pagpapatawad. No? Forgiveness has no limit. Walang limit ang pagpapatawad. It is not about counting how many times ka bang pwedeng magpatawad. May mga tao po na nakatatlo ka na. Pag-apat, di na kita patatawarin. Meaning, counting ang kanyang pagpapatawad. So sabi po, no, walang bilang, limitless ang pagpapatawad at hindi ito binibilang.
you are not yet walking, no, in the fullness of forgiveness pag ikaw ay nagbibilang kung ilang beses kang magpatawad, no? Yun po ang sabi, no? At ang parable na yon ng isang servant, no? Siya ay pinatawad sa napakarami niyang utang, millions. Pero tingnan po natin, yung tao naman na nagkautang lang sa kanya ng hundreds, hindi niya pinatawad. Pero siya, nakamit niya ang kapatawaran kahit milyones ang kanyang utang. Ano po? God has forgiven is much, no? We must extend, no, our forgiveness freely to other people. Kung tayo nakamit natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon ng libre, no? Libre ang pinatawad tayo ng Diyos, walang condition, walang bilang. Sino po sa atin na nagkasala lang ng 7 beses? O times 7, 49. Mula nung bata tayo, no? Pero ang ating Diyos, ang sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ako ay tapat na handa kitang patawarin. Tapat ang Diyos upang handa niya at handa siya sa kapatawaran. At tayo ay pinatawad na. Tapos na. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Hindi na pwedeng balik-balik pa, no? Pinatawad tayo ng Panginoon. At kung pinatawad tayo ng Panginoon, mabuhay na tayo, no, na may kalayaan. Sabi nga nung nakaraang mensahe, from guilt and shame, mabuhay na tayo ng may kalayaan. Dahil pinatawad niya tayo by His grace, no? By His grace. Biyaya ng Diyos ang pagpapatawad sa ating kasalanan. Nung pinatawad niya tayo, ay biyaya ng ating Panginoon. Libre. Walang kondisyon, walang bilang. Di niya binilang kung ilan ang naging kasalanan natin. Di niya binilang kung ilan ang mga naging utang natin. No? Hindi naglimit ang ating Panginoon. Ano naman po in the New Covenant perspective? Forgiveness under the New Covenant is not conditional. Hindi po, wala pong condition. But flows, ito ay dumadaloy, from the forgiveness we receive from God. No? We have already received forgiveness. Nung kinonfess po natin ang ating kasalanan, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, pinatawad niya tayo. Wala siyang tinira. Di katulad ng tao. Pinatawad ka na niya. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan, babalik pa rin niya yung mga dati mong nagawa sa Kanya. Sisingilin ka pa rin niya doon. Babanggitin pa rin niya yon. Idadagdag niya yung bagong kasalanan. So, balit sa Panginoon, no, nung pinatawad tayo ng Diyos, no, wala na. Totally, binura niya ang ating mga kasalanan. 100% na tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad sa ating Panginoon. We forgive because we are forgiven. Nagpapatawad tayo dahil tayo ay pinatawad. Tinanggap natin ang kapatawaran, ito ay by grace, by God's grace. Ito ay grasya ng ating Panginoon. Walang kondisyon, walang if, walang but. Hindi pwedeng, sige, papatawarin kita, pero ito ang magiging kapalit. No? Unconditional. Okay? Ano po ang sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 22? No? Sabi natin, we forgive because we are forgiven. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pinatawad tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. At nung nanampalataya tayo kay Kristo, tayo ay pinatawad ng Ama. Ngayon, meron tayong ganong pagpapatawad.
Yan ngayon ang ating inspirasyon. Yan ngayon ang ating magiging motivation kung bakit tayo makakapagpatawad. Alam niyo po, ako din, may tao din na kinabuisitan ko. May tao rin na parang hindi ko siya kayang patawarin. Every day, every night, ang nais ng puso ko, patawarin ko na siya. Pero kapag nakita ko siya, nakairap na naman siya sa akin, bumabangon na naman yung aking sama ng loob. Hanggang dumating yung punto na ito ay inihandog ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, hindi ito ang nais mo. Ang naging pamantayan ko, ang naging inspirasyon ko, kung ako nga nagkasala sa iyo, kung ako nga nagkulang, kung ako nga nagkamali, pero pinatawad mo ako at minamahal mo at pinagpapala mo. Ang taong ito ay patatawarin ko dahil sa pinatawad mo ako. Doon pa lang po ako nakawala sa bondage. Kapag merong tao tayong kinagagalitan, affected po tayo. Malungkot tayo. Sino po ba yung merong kayong kagalit na masaya kayo? Meron po ba? Di po ako naniniwala na masaya. Yung nga mag-asawa, pag nagkagalit, magdamag, hindi kayo matutulog. Hanggat hindi kayo nagkaayos, hindi masarap sa puso. Walang kapanatagan. No? Walang kagalakan. Ang ibig sabihin, kapag nananatili po ang hindi pagpapatawad sa ating puso, tayo po ay nakatanikala sa kalungkutan. Walang joy. Nakatanikala tayo sa bitterness. No? Nakatanikala tayo sa pagkamuhi. At sigurado, punong-puno ng kalungkutan ang ating mga puso. No po? Yun po ang nagiging bunga ng hindi pagpapatawad. Yan po ang nagiging outcome ng hindi pagkakatawad. Ang nais po ng Diyos, maging mabait, maging understanding, maawain. No? Magpatawad tayo. Ang sabi niya, that's the command. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad ni Kristo. Kapag hindi yun sumasagi sa puso mo, hindi mo tunay na kinikilala, no? Hindi mo tinanggap yung ibinigay sa yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi mo pinaniwalaan na pinatawad ka ng Diyos. Nananatili ka pa rin doon sa ano yung pinag-aralan nung nakaraan? No? Shame, guilt, nandoon pa rin. Subalit, kung kinilala mo, tinanggap mo ang tunay na pagpapatawad ng Diyos, yan ang pinaniwalaan mo, kayang-kaya po natin ang magpatawad. Kayang-kaya nating unawain ang mga taong nagkakasala sa atin. Kayang-kaya nating maging mabait sa kanila, sa kabila ng ginawa nila. Baliktad nga po, no? Ginagawan kanya ng masama, pero ang ganti mo ay mabuti. And eventually, magiging mabuti rin siya sa iyo. Kasi mapapahiya ka eh. Ako, panay ang ginagawa ko dito, ina-harm ko siya. No? Tapos ako naman ginagawa niya ng mabuti. Papapahiya siya sa sarili niya. At ang gagawin na niya noon, yun ang magiging motivation niya. Kung siya nga, pinapatawad niya ako, edi ako din. No? So magiging mabait din siya at magiging understanding. Gayon din po sa Colossians chapter 3, verse 13. Ano sabi po dito? Magpasensya kayo. See? Magpasensya tayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Di po ba? Gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Okay. So, yun po ang mga sa puso natin ngayon. Tayong mga Kristiyano, hindi na mananatili ang hinanakit. Bagkus ang magiging outcome ng relasyon natin sa Panginoon, magiging maunawain tayo, magiging understanding tayo, magiging mapagpatawad tayo. Hindi na tayo magtatanim ng mga
hinanakit sa buhay. Dahil pag tinanim mo ng tinanim yan, lahat daw ng tinatanim ay tumutubo at namumunga. Gusto niyo po yon? Mamunga ang galit, magiging puot. At pag naging puot, wala ka ng joy sa iyong puso. Hindi ka na malayang tumawa. Hindi ka na masaya sa buhay mo. At pag ang tao hindi siya masaya sa buhay niya, ibang nagiging epekto nito sa kanyang buhay. Ang nagiging bunga nito, kalungkutan, kalungkutan, kalungkutan at kalungkutan ang magiging bunga. No? Ano po ba ang kapangyarihan ng pagpapatawad? No? Forgiveness releases us from the chains of bitterness. Chains, no? Bitterness, yung mga tanikala ng mga kapootan, no? Galit, hinanakit sa buhay. Yang mga yan po, no? Matatanikala sa atin yan, mababad tayo niyan. No? Matatanikala tayo ng ganyan at pagka hindi po tayo nagpatawad, magiging alipin tayo ng bitterness. Kaya nga may tao, bitter nito ka natin. No? Kasi sa mga salita nila, mararamdaman mo na bitter sila. Mapait ka pa sa ampalaya, sabi nila. No? Bitter ka pa sa ampalaya. Kasi kung magsalita sila, lumalabas sa kanilang bibig yung kapaitan sa buhay. No? Ramdam mo yung kapaitan na nasa kanilang mga puso. No? So, kailangan po makawala tayo doon. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kapaitan at hinanakit. Yan. Pagpapatawad. Yan ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Pag tayo ay nagpatawad, ano pong pakiramdam? Masaya. Ano pa? At peace. Ano pa? Nagagalak ka. Dati ayaw mo siyang nakikita. Sa sulok pa lang ng mata mo, busit na busit ka na. Sira na yung araw mo. Di po ba? Pag ikaw ay nagpatawad sa taong yon, ikaw mismo ang dadanas ng bunga ng iyong pagpapatawad. Ano ang bunga? Kagalakan at kapayapaan at ang paghahari sa buhay. Yan po ang secret. Yan po ang kapangyarihan ng pagpapatawad. No? Ano po ba ang sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 15? Ano pong sabi? Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Napag-aralan na po natin sa mga nakaraan yan ng paulit-ulit. The power of God's love. Kapag kailangan hindi po tayo tatalikod dyan. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos. Minahal niya ako kahit sino pa ako. Minahal niya ako sa kabila ng meron. Dati ako magagaspang na pag-uugali. Minahal ako ng Diyos. Yan ngayon ang magiging i-withdraw natin, no? Upang magawa nating mahalin ang ating kapwa na walang kondisyon din. Kung ang Diyos minahal niya ako nang walang kondisyon, bakit ako hindi ko kayang mahalin ang taong ito nang walang kondisyon? Kung ako nga makasalanan ako, pinatawad ako ng Panginoon, bakit ako di ko kayang gawin yon? Higit pa doon ang nagawa ko, ang nabigay kong kalungkutan sa Diyos nung hindi pa ako kumikilala sa Kanya. Bakit hindi yon ang magagawa ko ngayon? Tayong mananampalataya, umaalis na tayo dyan. Lumalayo na tayo dyan. No? Yung puso na hindi mapagpatawad, wala na yan. Dahil ang kinilala natin, ang tinanggap natin ay ang pagpapatawad ng Diyos. Mula sa grasya ng Diyos, napatawad ang ating mga kasalanan. By His grace, sa pamamagitan ng Kanyang habag, pinatawad tayo na walang kondisyon, walang if. No?
Dito ang Diyos ang nagpasimula ng pagkakasundo. Ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin. No? Siya ang unang nagpatawad. Hindi tayo ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Ang Diyos ang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang nagpatawad sa atin ng una. Hindi tayo. Kundi ang Diyos, inabot tayo ng Diyos. Kahit kulang tayo, inabot tayo ng Diyos. No? Minahal tayo ng Diyos. Siya ang kumilos upang maibalik ang ating relasyon, no, sa Kanya. Siya ang gumawa ng paraan upang mabalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Forgiveness is not weakness. Pag nagpatawad ka, hindi yun kahinaan. Hindi yung kahinaan sa'yo. Hindi yung kawalan sa'yo na ikaw ay nagpapatawad. Hindi kawalan na magpatawad ka. At least yung minuna ka na ako, liwaya ako. May ganung mindsetting ang tao. Ay, siya dapat ang mauna kasi siyang may kasalanan. Di po ba? Ganyan ang mentality ng tao. Yan ang pagpapatawad ng mundo. No? Merong kondisyon. Dapat siya ang unang humingi ng tawad kasi mas bata siya. Akong panganay. Hindi ako dapat yung humingi ng tawad, siya dapat. Sinabi din ba ng Diyos, hindi muna ikaw mapatatawarin ko, sila muna. Hindi. Binigay ang kapatawaran sa ating lahat. Walang inetchepuera. Walang inexclude. Walang itinangi. Walang nauna. Binigay ang pagpapatawad, minsan lang. Minsan lang tayong pinatawad, no? At binura lahat. Kaya nga pinag-aralan natin, blameless lang tayo nung pinatawad tayo ng Panginoon. Binura, walang naiwan kahit tuldok ng kasalanan. Ganon ang Panginoon natin, no? You cannot it's not a weakness. It's a spiritual authority, no? Reigning in freedom is spiritual authority, no? You cannot reign in freedom if you are bound by unforgiveness. Hindi tayo makakapaghari sa buhay kung hindi tayo nagpapatawad. Kaya napakahalaga po ng pagpapatawad, no? You cannot fully experience God's peace if your heart is heavy. Di po ba, pag hindi tayo nagpapatawad, mabigat sa ating puso, masakit, hindi makatulog, hindi mapakali, walang kapayapaan sa buhay. Kaya kung walang kapayapaan, hindi rin sisibo lang kagalakan. Kasi pag payapa ka, syempre nagagalak ka. Di po ba? Masaya ka. Inalis ni Kristo ang hadlang ng kasalanan upang tayo ay makalapit sa Ama. Bilang mananampalataya, hindi lamang tayo tumanggap ng kapatawaran. Tayo rin ang tagapagdala ng mensahe ng pagkakasundo sa iba. Ano po yon? Mediator. No? Tayo rin. Tayong bilang mananampalataya, na ang tagapagdala, no? Tayo na kumilala na pinatawad tayo ni Kristo, ang tagapagdala ng pagkakasundo para sa iba. Kaya hindi tayo yung sulsol. O sabi ng iba, sulot ng impyernos kanila, no? Sulsol. Instead na magkasundo yung dalawa sa pamamagitan ng pagmimediate mo, hindi, ay wapin. Ibig sabihin, pag kumampi ka sa isa, definitely kaaway ka din ng isa. Hindi magkakaroon ng pagkakasundo, no? Dahil meron kang kinampihan, no? Kundi ibahagi mo sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Ibahagi mo sa kanila kung paalala mo sa kanila ang ginawang pagpapatawad ng Diyos. Walang kondisyon. Kahit na ilang beses tayo nagkasala noon,
pinatawad tayo ng Panginoon. At mula nung pinatawad tayo ng Panginoon, naging malaya tayo sa mga ganyang bagay. Bitterness and hatred. No? Okay. So bilang mananampalataya, tagapagdala tayo, no, ng mensahe ng pagkakasundo ng iba. Walking in forgiveness allow us to reign in life, exercising authority over, no, sin. Ang paglakad sa pagpapatawad ay nagbibigay ng daan sa atin na maghari sa buhay, na gamitin ng otoridad over sin. Meron tayong authority over sin, di po ba? So hindi tayo mabubuhay doon dahil kinilala na natin ang ginawang pagpapatawad sa atin ni Kristo. Forgiveness demonstrate the love and mercy of Jesus to the world. Di po ba? No? Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mundo. No? Forgiveness again is God's grace. Tandaan po natin yan. Forgiveness is God's grace. While Jesus on the cross, no? Nung nandoon po si Kristo na pinako doon sa cross, ano po ang kanyang sinabi sa Lucas chapter 23, verse 34? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. While being crucified, habang siya ay nakapako, no? While he is in extreme pain, no? Jesus still chose to forgive. Pinili pa rin niya na magpatawad. Hirap na hirap siya, no? Sa kabila ng matinding pain, sakit, pero nagawa pa rin niyang magpatawad. And if Jesus, no, could forgive his during his worst moment, tayo rin po, no, yan ang magiging pamantayan. Yan ang magiging inspirasyon natin upang tayo ay magpatawad. Gaano man kasakit ang ginawa ng ating kapwa sa atin, motivated and inspired tayo sa ginawa ni Kristo na pagpapatawad sa atin. Kaya po, kayang-kaya natin ang magpatawad. Kayang-kaya natin na gawin din ang magpatawad sapagkat kinilala natin na ang Diyos pinatawad tayo. Pinatawad tayo mula sa nagawa nating kasalanan. Doon po sa story ni Joseph, natandaan po natin, hinulog sa balon, binenta, nakulong. Nagtanim po ba ng galit si Joseph? Di po ba? Hindi. Hindi po siya nagtanim ng galit. Hindi siya nagiganti. Kayang-kaya niyang gawin yon. Nasa position siya. Gakwento ko po sa inyo. Nung college po ako, dapat magiging cum laude ako. Pero meron pong isang teacher nang dahil lang sa Peter, Piper, Pip na nabulol ako, binigyan po niya ako ng, kaya ayoko po naririnig yon. Dahil hindi po ako magaling talaga sa communication, lalo yung mga pronunciation, ayan, hindi po kasi ako nasanay at nag-practice. So ngayon, nag-Peter, Piper, Pip kami, nakaganon po kami. At pag in-on niya, maririnig ka niya. Pag in-off niya, wala na makakarinig sa'yo kahit dumaldal ka. So ako po, nabulol, pinatay niya. Ngayon, binigyan po niya ako ng 2.5. Kasi during our time, 2 lang po dapat ang pinakamababa sa grade for you to be a cum laude. So alam niyo po, yung teacher ko na yon, ang dalawa niyang anak na kambal, ako ang teacher nila nung teacher na ako. Pagka-graduate ko, teacher nila ako. Alam niyo po ba nung una ko naisip, gumante. Panahon na. Hawak ko po ang 6 teacher ako. Ang katumbas ng subject ko, 2. Ibababa ko lang siya ng 1 puntos. Yung pong number 2, siya po ang aakyat. Hindi siya magiging valedictorian. Hawak ko ang beat. Pero alam niyo po,
Yun ang mensahe ng Diyos. Bakit ka anak gaganti? Pinabayaan ba kita? Para lang yan sa mundo, ang pagiging cum laude. Alam niyo po, hindi ako naging cum laude kasi gusto ko sana ipagmalaki sa magulang ko. Naaakyat yung magulang ko, galing kami sa mahirap na pamilya, magiging proud sila. Hindi po nangyari yon dahil sa isang teacher lang. Hindi po ako gumanti, umiyak po ako. Umiyak ako. Nung naisip ko yon, bigla po akong umiyak. Hindi ko kailanman gagawin ang ginawa niya sa akin. Kasi wala na kami pinagkaiba, no? Hindi na ako mananampalatay, samantalang si Kristo, no? Lahat naman ng mga hiniling ko sa Panginoon ay nagkakaroon ng katuparan ayon sa kanyang maplano. Hindi niya plano na maging cum laude ako. Hindi dahil sa kasalanan ni Madam Buen Camino. No? Hindi ko po siya malilimutan pati itsura. Alam niyo po, nung kinabukasan, niyakap ko yung dalawa niyang kambal. Sabi ko, congratulations. Kasi sa araw na yon ilalabas ko ang kanilang grade at darating si Ma'am Buen Camino. No? Pero alam niyo po, nung umagang yon niyakap ko sila. Wala na yung galit sa puso ko. Doon pa lang po ako nakawala. Na matagal ko na palang pinatawad si Ma'am Buen Camino. Kasi kung hindi ko siya pinatawad, hindi ko nagawa yon. So, na-overcome ko po yon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayan. Dahil po sa relasyon ko sa Panginoon. No? So, kahit naman hindi ako naging cum laude, naging dangal ako ng bayan. O, di ba? Mas mataas po yan, ha? Naging outstanding principal din ako. O, di po ba? Naging most outstanding din ako ng supervisor. So, ano pa ba yung hihilingin ko, di po ba? So, yung mga yan ay worldly recognition lang po yan. Ang mas mainam na naisin ng ating puso ay ang mabigyan kaluguran ang Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng ating ginagawa at sinasalita, sinasapuso at iniisip. Kinakailangan lahat ng yan ay nakatuon sa pagbibigay natin ng kaluguran sa ating Creator, sa ating Diyos. Amen? Ayan. Kaya si Joseph po, no? Kung paanong nakita ko ang plano ng Diyos. Si Joseph, doon nga po, nung binabasa ko to, naiyak ako, no? Yung nakita ni Joseph, yung plano ng Diyos, yung dakilang plano na hindi lang iligtas ang kanyang pamilya, kundi iligtas ang buong bayan, ang buong bansa, the whole nation. Yun po ang plano ng Diyos at yun ang nakita ni Joseph kung bakit hindi na sumagi sa isip niya at sa puso ang maghiganti. Bagkus, tinulungan niya ang kanyang pamilya sapagkat ito ang dakilang layunin at plano ng Diyos. Kung bakit siya ay nahulog sa balon, ipinagbili, naging alipin at nakulong. Plano pala ng Diyos na iligtas ang buong bansa. At ito ay nakita ni Joseph. Yun po sa buhay natin. Kailangan makita natin ang magandang plano ng Diyos. No? Si David din, di po ba? In the story of David and Saul, no? David had the chance to revenge, to kill Saul. Meron po siyang chance po pang patayin si Saul. Pero, no, alam niya kasi, no, ang ginawa ni Saul sa kanya. Pero ito po ba, no, kasi Saul trying to kill David, di po ba? Pero, ito po ba ang ginawa ni David sa kanya? Nung meron siyang chance, no, na patayin si Saul, hindi niya ginawa, hindi niya hinarm, hindi niya sinaktan si Saul. Sapagkat nakita niya, alam niya na Saul is God's anointed. Na inanoint din ni God si Saul. Forgiveness is choosing God. Kapag nagpatawad tayo, pinipili po natin ang Diyos. We are choosing God
no, over your emotions. Kung pinipili mo ang Diyos kesa noong pong yung mga bata niyakap ko, doon po yung pinili ko ang Diyos kesa doon sa emotion ko na makaganti. No? Kahit hawak ko na ang beat, isang pitik ko lang, isang sulat ko lang, no? Aangat yung kalaban niya ng times 2. Ganun po. No? Kung 1 point lang ang guguhitan ko lang ng 1 point, times 2 agad ang angat. So kaya kong gawin. And that person cannot question me. Hindi niya ako pwedeng questionin dahil meron akong ipapalad sa kanyang evidences. Kung gugustuhin ko. Pero hindi ko po ginusto yon. Hindi ko ginustong isatisfy ang aking emotion. Kung di, no, pinili ko ang Diyos. Pinili ko yung katotohanan na ang Diyos, pinatawad ako, bakit hindi ko ito patatawarin? No? Simple-simple lang pala ang magpatawad pag ito ang ating pinili. Hindi po totoo yung binubulag tayo na ina-highlight yung nagawa ng taong mali. No? I-highlight mo ang kabutihan ng Diyos sa puso mo. I-highlight mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At yon ang paghugutan mo upang madali mo siyang mapatawad. Amen? So napakasarap po ang mabuhay ng may kapayapaan, mabuhay ng may kagalakan, mabuhay ayon sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kagaya, no po, maybe today, no, someone betrayed you. Someone hurt you deeply. May mga taong nakasakit sa atin. No? Someone who disappointed you. And you are saying, hindi ko yata kayang magpatawad. Yes, di mo kayang magpatawad kung sa sarili mo lang. Hindi mo kayang patawarin ang mga taong nanakit sa'yo, nagbigay ng kalukutan sa'yo, kung sa sarili mo lang ikaw huhugot ng pagpapatawad. Ano ang hugot natin? Ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Ang ginawa niyang pagpapatawad. Yan ang iyong hugutin upang mapatawad mo ang iyong kapwa. Yan ang kilalanin mo sa buhay mo upang yan ang iyong magawa sa buhay mo. No po? Mahirap if you will do it alone. But it's so easy if, no, with God's grace, you can. Kaya mo in God's grace. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Filipos chapter 4 verse 13. Patapos na po tayo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do everything because God strengthens me. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Kaya mong magpatawad. No? Kaya mo. Jesus, okay. So, kaya mong magpatawad. Kaya nating gawin ang magpatawad. At pag nagawa mo yan, you are free from the bondages of bitterness, no? Hatred. No? Magiging makakawala tayo dyan. At pag nakawala tayo, ano ang magiging laman ng puso natin? God's love. Tayo ngayon ay magiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos patungo sa ating kapwa. Daluyan ng Diyos, no, ng pagkakasundo. Tayo ang magiging dahilan ng pagkakasundo, kapatid. Hindi dahilan ng pag-aaway. Hindi magiging tayo ang dahilan ng ipagkakaunawaan. Bagkus, tayo ang dahilan to spread God's love sa mga taong nakakalubilo natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow! Nabit ko ang time. Okay? So, music please. Ayan.
Okay, sige po. Umawit tayo, no? Ililid tayo ng ating music team. Love endured the ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon the screen. Joy could we see beyond the grave? With love found my soul was dying free. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy po naming nararanasan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran mo sa aming mga kasalanan. Kinalimutan mo ito, Panginoon. Kaya, Lord, hindi choice namin ang magpatawad, kundi, Lord, sa pamamagitan ng inyong ginawang pagpapatawad sa amin, we are inspired, we are motivated, at ito ang magiging buhay namin, Panginoon. Ang patawarin ang lahat ng mga taong nagkakasala sa amin, nagiging dahilan kung bakit minsan nalulungkot kami. Lord, salamat po. Alam po namin na ang pagpapatawad, Panginoon, ay ang inyong biyaya. Kung kaya, Panginoon, magiging daluyan kami ng pagkakasundo. Magiging daluyan kami ng inyong pag-ibig na walang kondisyon, walang tinatangi, walang iniitsapwera, Panginoon. Lahat, O Diyos, ng tao na minamahal mo ay magagawa naming mahalin. Lahat ng mga taong nakakapagbigay o nagkakasala sa amin ay magiging madali ang pagpapatawad dahil ikaw ang unang nagpatawad sa amin. Ikaw ang unang umabot at nagmahal sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat sa mga salita mo. Salamat, salamat. At alam po namin na marami pa po kaming matututunan. Na marami pang bagay ang maiintindihan namin, Panginoon, sa buhay sa pamamagitan niyang salita. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From There to love I will sing the wonder of your grace. When I see that cross I see freedom. When I see that grave I see Jesus. From there to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. Praise God. Hello. Amen. Are you blessed? Are you blessed? Amen. Kunin nga po, napakatakilan ng Diyos at tunay na makamanghama kanyang biyaya sa ating mga buhay. Na hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa tayong karapat-dapat ng Diyos. So, nais po nang dagdag po yung ating patungkol po sa Old Covenant, yung New Testament. Nais po clarify ang isang bagay. Sabi niya, nasabi po ni ating speaker, si Brother Jem, na kung saan po, sabi niya, Matthew chapter 6, verse 14 hanggang 15,
kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patawarin ng inyong ama. Yun po ay under old covenant. Kung tignan natin ang Book of Matthew o libro ng Matthew chapter 1 hanggang chapter 26 o chapter 7, yun po ay under old covenant yan. Buhay pa si Jesus. So nung po siya namatay sa krus, doon pa lang po nagsimula ang new covenant sa Panginoon. Po lahat na nababasa natin sa Matthew at mga ilang mga gospel, meron po mga chapter dyan na kapag hindi pa namatay si Jesus, nakakausap pa sila, yun po ay under the law, under old covenant. Sinabi natin, under the covenant, old covenant, yun po ay under the law. So ito po ay conditional niya. Sabi mo ni Mount Jem, ang old covenant, under the law is conditional. Kaya po kapag ang isang tao noon, kapag siya nagkasala, kailangan niya ng kapatawaran. Kaya kailangan niya mag-repent, kailangan niya mag-confess, kailangan niya mag-sacrifice. Kaya po may paghahandog. Para sa ganun po ay makapatawad sila. At meron po lang dapat gawin, patawarin kung sino man. Kung minsan, ay dapat ilang patawarin. Kung hindi nila gawin yun, hindi sila mapapatawad sa kasalanan. Bakit po? Yun po ay pagpapakita ng paano po paano pamalahan ng Diyos ang Israel. Meron pong special na rasyon ang Diyos sa Israel. Pinapamahalan niya, ginogovern niya ang Israel sa magitan law. Ang ibang bansa kasi wala pong law. Kaya nais niya na ang Israel na kanyang pinamahalan ay magiging halimbawa sila sa lahat ng mga bansa. Pasano po, makita nila ang kaayusan, ang kapayapaan sa bansa na hindi kabukan ng ibang bansa na sarili na kalang batas. So, ang Diyos ay concerned siya sa Israel at hindi lang sa Israel, kundi sa kabuuan ng mga bansang napasa paligid nila. Kaya po, hindi lang po ang Israel ngayon, no? Hindi lang po ang Israel. Ang mahal ng Diyos, mahal din niya ang Iran. Alam nyo, ayon sa survey, maraming mga churches sa Iran kaya sa Israel. Mas maraming mga Christian sa Iran kaya sa Israel. Kaya po, huwag tayong mag-categorize ng mga bansa na ang Israel lamang ang mahal ng Diyos, kundi mahal ng Diyos ang lahat ng bansa na ang Israel lamang ang isang pinili niya para siya gamitin ng Panginoon para ipakita ng Diyos ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabalan, ang kanyang biyaya sa mga tao. Po, maraming mga bansa under the Old Testament ay nakikilala ang Diyos sa magitan po ng Israel. Okay, sa magitan ng Israel, nakikilala ng mga ibang bansa ang Diyos. Kaya po, mga kapatid, tunay nga po na sinabi natin verse ito po ipapakita ng kaayusan sa bansang Israel. Kaya po, nagiging conditional ang pagpatawad para sa ipatawaran ng Diyos. Dahil siya po, ay di lang mo siya Diyos, kundi siya rin po ang hari ng Israel. Ang hari ng Israel ay nagbibigay ng batas sa kanyang mamayan. Kaya po, conditional. Para po maging maayos sa bansang Israel. Yan po, kaya po conditional, para sa ano po, ay makita rin ng Israel na mayroong Kristo na handang mapatawad sa lang buhay. Mayroong Kristo darating na magpapatawad sa lahat ng kasalanan ng buong sa katawan. Yan po ang pinapakita ng batas. Pinapakita ng batas ang sinong darating na Jesus sa lang buhay. Sa Israel at sa dunia sa maraming mga tao. Kayo sa ating panahon, wala nang conditional. Kasi po, namatay na si Kristo na tinuturo ng batas sa ating mga buhay. Katuparan na ang ginawa ni Kristo ang tinuturo ng batas patungkol kay Kristo. Kaya po tayo ngayon ay nandun na at tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, future. Sabi niyo po ni Sir Francis sa ating last study, wala na tayong kasalanan, binuro na ng Diyos kasalanan natin.
Okay? Kasi alam nyo, bakit pati past. Alam nyo, kapag tinanggap ng tao, si Kristo ngayon, yan po'y past na. Dahil namatay siya, year 2000. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, that it is already past. Future, di po wala past. Future. Kasi po, ang lahat ng tatanggap kay Kristo, future yun, pero pinatawad na sa lahat ng kasalanan. Kaya ang tao ay pinatawad na sa lahat ng kanyang kasalanan. Christian man, ang hindi Kristiyano, kaya subalit ang hindi Kristiyano, kailangan niya tanggapin ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Pastor po, maranasan niya ang ginawa ni Kristo. Hindi pa lang gagawin ni Kristo, kundi ginawa niya at para maranasan niya, kailangan niya sumampalataya sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay ay nasa atin na. Ginawa ni Jesus, bago pa tayo mangailangan, ginawa ni Jesus, kapatawaran, ang pagpala, ang biyaya, ang kapayapaan, kagalakan, tagumpay, ay ginawa ni Jesus sa ating mabuhay. Kaya tayo po, ay handang mapatawad kasi yun na yun ang ating buhay. Yun na po yung buhay natin. At ang buhay natin ay si Kristo. Amen po ba? Amen. He is the way, the truth, and the life. He is our life. Si Kristo ngayon, ang isang buhay natin. Si Kristo ngayon ang isang sumasa sa atin. Si Kristo at sa atin, tayo ay isa lang. We are one. Kaya, pamuhay natin, ang buhay natin, na tayo po ay pinatawad na. Kaya po tayo handang pumatawad. That is our life. Yun na yung buhay natin. Hindi natin gawa-gawa yun. Hindi natin kailangan gawin, kundi yun na ang ating buhay. Kaya kailangan po natin patuloy makilala at patuloy tayong mapalakasan sa ating mga buhay. Upang sa noon, ang buhay na sa atin ay i-express sa atin. Kasi kung anong alam mo, yun ang ginagawa mo. Kung anong nauunaw mo, kaya mo ginagawa yun. Ginagawa mo ba ang bagay na hindi mo alam? Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka nagluluto ng sigang? Hindi ko lang kasi alam. Hindi ko alam. Bakit ginagawa? Kasi ginagawa yan. Kasi alam mo yan. Naunawaan mo yan. Kaya ano man na naunawaan mo, patungkol kay Kristo, yun lang po ang pamumuhay mo. Kaya patuloy natin siyang maunawaan, makilala, kung gano'n siya kabuti, kadakilis sa ating buhay, kung gano'n tayo pinagpala, amen? Kung paano tayo pinagaling ng Diyos. Kaya po, tayo nagbibigay kasi binigyan tayo. Kaya tayo matuwid kasi, kahit tayo gumawa ng matuwid, kasi tayo matuwid na. Hindi para maging tuwid, hindi nagbibigay para bigyan, kundi dahil binigyan, kaya tayo nagbibigay. Amen? Kaya po mga kapatid, huwag tayo mag-alilangan sa pagbibigay. Huwag tayo mag-alilangan sa pagpapatawad. Kasi po, yan ang buhay natin. Huwag na tayo mag-alilangan sa paipang, kagalakan, pag-ibig. Huwag na tayo mag-alilangan. Wala kang pag-ibig. Wala nang bamawas. Hindi ka na, mahal ka ng Diyos. Walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kahit wala kang boyfriend, may nagmamahal sa'yo. Amen. Kahit hindi ka pag-asawa, ikaw pa rin po ay mahal ng Diyos. Amen. Amen. Walang perfectong pag-ibig sa mundo. Kahit ang mag-asawa, pero kapatid, kaya mong magmahal. Kaya mong matawad kasi yun ang buhay mo. Naranasan mo sa iyong buhay kung sino ko kung sino ko yun sa ating Panginoon Jesus. Amen ba? Amen ba? Sabihin natin, 1, 2, 3, tagumpay! Tagumpay. Kunay nga po. Pinagtagumpay na Panginoon na lahat ng bagay. Lahat ng bagay pinagtagumpay niya. Kaya, kapatid, hindi ka na magtatagumpay. Kung di nagtagumpay ni Jesus, kailangan mo lang ipamuhay mo ang tagumpay na sa iyo, sa iyong buhay. Kaya tayo sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Amen. Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Taas tayo. Toyo, malalim. Lord, we thank you, Lord God. Amen, Lord God. Grace to grace, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga ginagamit. Salamat, Panginoon, sa mga gathering ng mga women's, men's, music, Lord God. Ganun din ang young people darating, ang young adults sa gathering kapon. Lord, salamat sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa lahat ng yung ginagawa sa aming buhay. At ito po ay na-express namin ang aming buhay sa kanila. Tunay, Lord, kami kalak, hindi dahil sa mga bagay na material, kundi dahil sa
ano mang bagay namin nasa sa balawas, kundi sa aming karanasan sa iyo, kung sino ka at ang aming ugnay sa iyo. Lord, we thank you, we give praise, we glorify you. Lord, we thank you. Let's worship God. Hallelujah. Let's thank God. Pasalamatan natin, Panginoon. Purihin ka. Pasalamatan ka, O Diyos. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming pagpala. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming kagalakan. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka. Lord, dakila ka. Salamat sa iyo sa pagsalita. Ang ginapin, O, sa mga ito. Salamat po, Panginoon, sa pamilya. Lord, we give praise and glory. We give thank you, Lord. We give thanks, Lord God, to you. Oh, hallelujah. Walang umpay na aming papuri, pasalamat, Panginoon, dahil ang aming puso, ang aming buhay, ang pagkatao ay puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, Panginoon. Tunay na hindi masukat ang iyong pag-ibig sa aming buhay. We thank you, we give praise, we glorify you in the name of Father, and of Son, and of the Holy Spirit, and we all say, Amen and Amen. Hallelujah, tagumpay! 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 Amen. God bless you.